Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at eto nga mga kababayan, isinugod si BBM. Nako, nagkatotoo na ang sinabi ni Senator Amy. Nako po, ano kaya yung sinabi na yan mga kababayan? Yan po ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So yan mga kaubayan, no, ito nga, ang balita, no, napakainit na balita sa President Bongbong Marcos pala mga kaubayan ay isinugod sa ospital ha. At ayon po dito kay Yusek Claire Castro, ang balita po patungkol dito ay sabi po ni Yusek Claire Castro Marcos Jr. Na sobrahan sa puyat dahil sa sobrang sipag. Nako po. Naniniwala ba kayo dyan? Mukhang unbelievable Kahit nga yung kalabaw natutulog mga kaubayan. No? Sabi po dito, kahit na madaling araw po ay nagtatrabaho pa po ang Pangulo. Malamang po ang naranasan niya ay sobrang pagod sa pagtatrabaho. Natatawa lang ako dito sa rason ni Castro na pagtatrabaho. Kung sobra-sobra pala ang pagtatrabaho ng Pangulo, bakit naging ganito po ang Pilipinas, di ba? Sobra-sobrang pagtatrabaho, sobrang sipag, napakasipag pala ng ating Pangulo. Kaya pala bagsak na ang Pilipinas. No, doesn't justify the reality, Castro, no? Kayo mga kaubayan, ano po ba ang naiisip nyo kung bakit na-ospital itong si President Bongbong Marcos Jr.? Sabi, isa sobrang puyat daw. Kayo po ba ay naniniwala dyan? Nako. Ako po, personally mga kaubayan, hindi po ako naniniwala na puyat lang po yan. Nako kalusugan na po ng presidente ang pinag-uusapan dito at dapat pong malaman ng taong bayan kung ano po ang tunay na kalagayan. Kaya Yusek Claire Castro, anong Castro? Yusek Claire Castro, pwede po bang maglabas kayo ng legal document that justify your claims, no? Na puyat lang itong na pagsugod, na isugod si President Bongbong Marcos Jr. sa ospital dahil sa puyat. Nako po bakit hindi kayo natutulog? Bakit hindi kayo natutulog mga kaubayan? Bakit hindi sila natutulog? Sobra namang na yan, pagkatrabaho, no? Yung mga, di ba may personal na nurse po ang ating Pangulo? Personal na doktor ang Pangulo? Bakit hindi ang doktor ang papagsalitain? Di ba? Bakit si Yusek Claire Castro? Wala bang doktor ang Pangulo mga kaubayan? Di ba may nurse yan? Personal assistant? Si former President Duterte, may nakita kong video, mayroong may nurse po yun No, may nurse na palaging kasama. Okay? Kaya itong presidente natin, ano kaya ang kasama nito? Doktor, nurse, ano kaya mga kaubayan? No? So, napapaisip lang po tayo kung ano po ba talaga ang dahilan, kung bakit na ospital si President Bongbong Marcos Jr. Ayan. Ano man po ang inyong iniisip, ano po ang inyong mga palagay, patungkol po dito sa pagkaka-ospital ni President Bongbong Marcos Jr. ay paki-komento na lang po, no? At baka ito ang dahilan mga kaubayan kung bakit nai-stress si President Bongbong Marcos Jr., no? Dahil ito pong balita naman mga kaubayan, ikatlong impeachment complaint versus Marcos Jr. inihain na sa Kamara. Okay? Kabilang sa mga complainant, sina dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson, dating Congressman Mike Defensor, dating Mambabatas Jacinto Paras, retired General Hermogenes Esperon Jr. at Attorney Ferdy Topacio, kasama ang iba pang dating opisyal ng gobyerno. Ayan Baka stress na po ang Pangulo dahil meron na pong pangatlong impeachment complaint na nakahain, no? Diyan po sa Kamara. Yung pangalawa ata yung mga kaubayan ay galing po sa
Makabayan Black. No? Yung una naman po ay galing din sa kanila. Grabe. Oh. Ito kaya ang dahilan kung bakit na-stress ang Pangulo sa impeachment na ito. Ito, bigla ko lang naisip mga kababayan ha. Ito, this is a pure opinion, no? Wala po tayong ebidensyang posible. Ito, posible lang naman mangyari, no? Okay, kwento ko na lang po sa inyo. Kasi naisip ko po kanina, no, habang pinabasa ko po yung mga balita, baka pikiin po nila yung pagkadedo ng isang presidente, di ba? Dahil sa sobrang daming kinaharap na kalokohan, na korupsyon. Di ba? Nakapanood po kasi natin yan sa mga pelikula, di ba? Oh, marami ng kasalanan ng isang tao. Okay, kailangan niya nang mawala. Oh, gagawa tayo ng eksena to justify na talagang ito mamawala siya, ha? Mga kababayan. Papuntahin natin sa ibang bansa. Aray ko po. Ayan po ay speculation lang. At malayo po yan sa katotohanan, pero posible pong mangyari. Dahil nga po, nangyayari sa mga pelikula, pwede rin mangyari sa totoong buhay. Okay? Alright, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Just comment down below at eto. Panoorin po natin to. Ito pong si Ka Eric. Ang sabi po dito sa balita, or ang caption po ng video ito. Breaking news, nagkatotoo na ang sinabi ni Amy Marcos. Marcos Jr. isinugod sa ospital. Aba, eto pakinggan po natin. Ka Eric, pasok. Hello mga kababayan, magandang araw sa ating lahat. Kumusta po kayo? Sa oras na ito, magbibigay po tayo ng immediate video reaction analysis hinggil po sa breaking news na inilabas ng halos lahat ng media sa Pilipinas. Ito pong pagsailalim ni Marcos Jr. sa medical emergency treatment na hindi naman po inihayag kung ano ang kanyang karamdaman, basta nakaranas daw si Marcos Jr. ayon sa statement ng Presidential Commissions or Presidential Communications Office, yung PCO, at ito din po ang inilabas ni National Banker Claire Castro, ang tagapagtahol ni Marcos, that the President underwent overnight medical treatment sa kanyang nararamdamang discomfort, no? Very vague, malabo at gray area po ang statement na ito, subalit malinaw ang isang bagay. Nagkaroon ng medical emergency si Marcos. Kung ano man po ito at ano po ang kanyang kalagayan ngayon, kailangan pong i-report ito sa mamamayang Pilipino. That is a mandatory legal requirement, no? On the part of the President ng kanyang gabinete, at least ang kanyang Department of Health Secretary, ang kanyang Executive Secretary, bilang mga tagapagsalita o maghahayag ng kalagayan ngayon ni Bongbong Marcos Jr. Tatlong bagay po ang nakikita natin dito. There is a serious situation right now of a medical condition na nagkakaroon sa kalagayan ng pangkalusugan ni Marcos Jr. Karapatan po ng taong bayan na ito ay malaman. At tungkulin din ng gobyerno sa pamamagitan po ng malinaw na pagpapahayag, hindi vague statements na sinasabi lang discomfort, overnight medical treatment, and under observation, but he's stable. Yun pong sinabi sa statement, standard statement po yun. Pero ito po ay nakasalalay dito ang kalagayan at ang sitwasyon ng buong bansa at ng ating buong mamamayang Pilipino. Kung ano ang talagang kondisyon na mayroong hinaharap ngayon si Marcos bilang tagapangulo ng Pilipinas. Number 2, maliban sa pagkakaroon ng possibility na si Marcos ay nag-undergo ng serious medical condition and medical treatment na hindi pa nila dinidisclose ng Office of the President, lalo na ng kumpleto na detalye hinggil dito, bagamat iyan ay requirement sa ilalim po ng saligang batas na dapat alam ng taong bayan, ng publiko, ang kalagayang pangkalusugan at ang kondisyon ng presidente. Sapagkat nangangailangan po yan ng karampatang aksyon batay sa saligang batas kung kaya pa ba ni Marcos Jr. na ipatupad ang kanyang tungkulin at responsibilidad ng naaayon sa nakasaad sa saligang batas o kailangan niyang magpahinga at umalis o magsailalim sa mas seryoso na antas ng medical treatment
at nang sa ganun po magkaroon ng temporary transition sa pagkapangulo at papasok po ang Vice President according to what is stipulated and mandated as to the provision of the 1987 Constitution. Kailangan ba ng mahabang gamutan? 3 months, 6 months? Ano po ba ang kalagayan niya? Kailangan po magkaroon ng full disclosure. Ito ang health condition ngayon ni Marcos Jr. Pangatlo, malinaw po na mukhang nag-iepekto na ang binunyag ni Senator Amy Marcos na si Bongbong Marcos Jr. bilang kapatid niya ay nagkaroon po o nagkakaroon hanggang ngayon ng chronic. Alam naman po natin ang komplikasyon, hindi natin pinapangunahan pero hindi natin yan pwede i-discount sapagkat very vague po ang binabanggit ngayon ng Malacanang hinggil dito. Nagkaroon lang ng medical observation, may medical treatment, at nagkaroon ng discomfort si Marcos Jr. And sa kasalukuyan po ay nagpapatuloy na stable siya at nagdi-discharge siya ng kanyang functions and duties bilang presidente. That is very vague, malabo at way klaro. Tama mga kababayan, dapat malaman po nating lahat kung ano po ang totoo. Anong malay natin mga kababayan, di ba? Hindi na pala nagpa-function. For example lang di ba kasi hindi naman nila pinapakita ini legal documents that justify na talagang eto, may sakit talaga ito, di ba? Oh. So, anong malay natin mga kababayan? For example lang, hindi na pala ang presidente ang nagdidesisyon para sa ating bansa. Di ba? Kung sino lang Poncio Pilato ang nagdidesisyon para sa ating bansa. Hindi pwede ang ganon. Kasi pag nangyari po na ganon na dysfunctional na po ang ating Pangulo, no? Ang ano ng term if the president is not functioning mga kababayan, ang base po sa ating konstitusyon, okay? Ang vice presidente po ang dapat na magdesisyon na mamuno sa ating bansa. Kaya dapat maglabas po kayo ng legal documents, no? At ipakita nyo talaga kung ano ang tunay na sitwasyon, kung ano ang tunay na kalagayan ni President Bongbong Marcos Jr. Di ba? Ang ganyang pahayag mukhang may tinatago. So ito po yung pangatlong punto. Nagkaroon na ba ng seryosong epekto sa kanyang kalusugan ang sinasabi ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos na si Bongbong Marcos Jr. ay lulong sa paggamit ng illegal na droga. Partikular po ang cocaine. Alam naman natin po ang epekto ng cocaine, pwede ka pong ma-overdose. Magkaroon ka ng massive heart failure. Tama mga kaubayan. Di ba yung sa Amerika yata yun? Yung last year lang na nangyari na nandun rin si First Lady Lisa Araneta Marcos. Di ba? Yung Rustan ba yun? Ano yan? Di ba? Na overdose sa LA. Oh, naalala niyo yun mga kaubayan? Posibleng ganun ang mangyari sa gumagamit. Diba? O dapat talagang malaman natin. This is very, very important mga kaubayan. No? Baka kasi naisip lang natin, baka natutupad na yung mga wish ni Cara David, which is good for the country naman, ayata, tanggapin na lang po natin, di ba? Oh. Well, anyway, mga kababayan, tama siguro itong sinasabi ni Senator Amy Marcos, na talagang ang kanyang kapatid ay adiktos mula yan kay Senator Amy Marcos, So, pag na-overdose, sabi ni Ka Eric, talagang pwede kang magka-heart failure, di ba? Matakin sa puso, kung ano lang, di ba? Eto maraming problema ngayon ng presidente, di ba? Sa flood control, scam, hindi pa niya solve. Ang tao, pinahanapan na sila. Baka kasi gusto niya makalimot na, di ba, sa mga problema, sa buhay, kaya, ayan, nako po, hinahinay po kayo sa mga bagay na yan. Mahirap pong maging judgmental, but, di ba, marami na pong nagsabi, mismong kapatid niya ang nagsabi, hindi po tayo ang nagsabi noon, no? Alright.
Ikaw mga kaubayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po dito? Mag-comment nyo na lang. Ayan, maraming salamat. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.